kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Sumuko, hindi na aresto. Nilinaw ito ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga legal counsel ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC, founder Pastor Apollo Kibuloy, na kusang sumuko ang kanyang kliyente sa Armed Forces of the Philippines o AFP at hindi na aresto ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benhur Abalos na nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang Facebook post. Kaya naman sa kanyang isang pahayag, tinawag na epal ni Attorney Topacio si Benhur Abalos dahil sa mga impormasyong ikinalat nito sa social media. Narito ang full update kung saan paano kusang sumuko sa AFP ang di umano'y puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko, dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko, at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ang sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Ano po yung susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon, at na-inspect na rin po sila, at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila, at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso, at dyan din po nangyari, pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse, at yung pong
qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na napakitin mo kami. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, saan yung particular sila ang nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po bang underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Basta yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po, malilitin but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely Anong ma'am, plano? magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma'am, thank you. Ma'am, thank you yung picture. Thank you, ma'am. So napakinggan na natin yung mabilis na panayam ni PNP spokesperson Earl. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang sa LG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD, na natapos talaga? It's such a relief. Ay nako, matulog muna tayo. Makabawi ng tulog bukas, flag raising pa. Okay. Ay magpapasalamat sa aking mga tao bukas kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like kay ano? Well, for one, I would like to give thanks to my people. Yes. Pangalawa is mag-lay ako ng wreath sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. What Sa about loob ng kampong ito. Kaya it's really a relief na masabi. Hindi alam ng mga tao yan. Okay. Pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampong na ito. And what are you going to do, RD, po doon sa mga plano pong kaso na Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission nyo as PRO 11 Regional Director. I do hope. Depende. Nasa Chief PNP yan at saka kay SLG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba nila ako rito sa Region 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga-KOJC kay ano po? Ako'y nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan, sa mga taga-Davao, sa mga taga-KOJC. Hindi ko lang kung nasasabi, Ding, pakipahiram na ang cellphone. Sandali. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga Davao. Wait. Sa mga nagsasabing airplane mode muna natin. Mamirit! Halika. May papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Pakita po. Diyan ho sa Talomo yan.
Okay. Yan. Sir, pating yan, sir. Nawala, sir. Nawala. Oh. Oh. Kung sa mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa Talomo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Bakit po, sir? May baka mag-question? Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lihitimo. May bahay ako rito. Sa Bahay at mga, lupa. sa mga panahon, RD, na maraming nagkukutsa sa inyo, sino po ba yung mga, yung parang sandigan nyo most of the time? Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mag-aaleho ako ng bulaklak. Tatay ko ho yan. Anong name, sir? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Taga Davao din siya po. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Are you Kaya hoping- andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship nyo with Attorney Torion and yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And well, it turned out well. And hopefully, RD, no? Bali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. Right at the very start naman. Right at the very start. Pero before, sir, may surrender feelers na from them? Wala. Si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the focal person dyan sa surrender na. Pero yung nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa, itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana ay tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at serbisyong ito. And let's be proud that we did our job today. Pahabol ko lang po, RD. Sinakay po daw sa sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano. So sa Manila na yun siguro. I think so, yeah. Yung C-130 po is nandito sa Davao na mataan kanina. Yeah. Papa. Sige po. Salamat, sir. Congratulations.